Hello Aquarius! Welcome again dito sa iyong reading. Check natin yung mga energy surrounding you, paparating sa iyo. Maraming salamat Aquarius for dropping by. Kung bago ka man dito or matagal na, thank you sa panonood ng mga readings ko, pag-aabang. Maraming salamat din po sa mga nakapag-like, follow na or nakapag-subscribe na. No? Maraming salamat din doon sa mga hindi nag-i-skip ng ads natin, yung mga laging nag-share ng mga readings natin, malaking tulong yan. Yung mga nag-join na membership subscription, mga nagpapadala ng star super thanks. Pati na rin po yung mga suki natin sa private reading. So, lagi ko naman nilalagay sa description, lagi ko ring sinasabi sa inyo na yung mga interested mag-book, mag-inquire ng private reading ko, laging nasa description yan. Hanapin nyo lang yung pinaka-link papunta sa nag-iisa at official page ko. Kayo po mismo yung mag-message doon. Okay? Meron kang home. Gratitude. So, itong dalawang oracle cards na to, Aquarius, is yung overall energy. Okay. Something about sa bahay ninyo or family mo. Aquarius. This could mean refuge or shelter para sa inyo. Like, naghahanap kayo ng... When I mean shelter, okay, pwedeng sabihin natin, literal na bahay talaga, home. Naghahanap kayo ng matutuluyan. Or kung hindi ito literal na bahay, ibig sabihin naghahanap ka ng solace, comfort, protection. Diba? Ang bahay to us is something na doon tayo komportable, doon tayo nagpapahinga, doon tayo at alam mo yun, panatag ang kalooban. Okay. Diba? Yung bahay is yun yung nagbibigay sa atin ng shelter sa mga elements like sa ulan, sa lamig, sa init, no? Kumbaga, sabi nga nila, home is where the heart is. Okay. Basta dito, ito is something like, pwede rin naman itong something na related. Kasi home is not a place, eh. Home is a feeling para sa akin. Okay? Pag sinabi natin ganun, yung, halimbawa, you find home sa feeling ng mga kaibigan mo. Kung halimbawa, yung mga yan, loyal friends yan sa'yo. Or kahit hindi friends, kahit isa lang. Actually, hindi natin kailangan ng maraming kaibigan. Kailangan lang natin is isang tunay na kaibigan. Sapat na yun. So, back to home. Kasi malalayo ako eh. So, yun, pwedeng iba sa inyo. Kahit na hindi mo kadugo yun, mapagkakatiwalaan mo yung tao na yun, siya yung nagbibigay ng comfort sa'yo, siya yung hingahan mo. Okay? Yun yung ibig sabihin na home. Na komportable tayo, hindi natin kailangan mag-pretend doon sa person na yun. Example ko lang yun, ha? So, ayan, halimbawa, pwede rin namang hindi person. Pwedeng, a specific na ginagawa mo wherein komportable ka dun sa ginagawa mo na yun. Okay? Pwedeng ganun eh. Basta, it could be anything. It could be a person, it could be a place, it could be anything na para sa iyo is
Komportable ka doon. Okay, para sa'yo, nagbibigay siya ng shelter or comfort or security or whatever, kung ano man yung ibinibigay ng home na yan sa'yo, ng tao na yan, ng bagay or situation. O, halimbawa, pwedeng ito ay makahanap ka na ng job. Yung niche mo ba? Mahanap mo na yung pinaka-niche mo. O, halimbawa, a job, a profession wherein talagang yun yung gustong-gusto mong gawin, yun yung passion mo, yun yung nagbibigay sa iyo ng happiness, no? Basta, this is something na at home ka eh. Kung ano man itong tinutukoy na itong home na to. Or it could be meron talagang mga matters dito related sa pamilya sa bahay ninyo. Okay? Pwedeng literal na gano'n. So, ayan no, yung iba dito, ayan, being thankful. Gratitude. Nakikita mo yung gesture ng kamay niya. Nakaganon. Praying. Nagpapasalamat. So, nakikita ko meron something dito sa iyo, Aquarius, na nag-uumapaw yung puso mo sa gratitude. Pagpapasalamat, pagdadasal. Very happy ka. Kasi parang nahanap mo na yung home mo, yung pinag-uusapan natin. Or mahahanap mo na kung ito ay paparating pa lamang sa'yo, kung mangyayari pa lamang sa'yo ito. Ayan, no. Magiging very grateful ka talaga dito sa bagay, situation, or tao na i-welcome ka, tatanggapin ka ng buong buo, hindi ka iba sa kanila. It could be a place, a thing, a situation, a person, sabi ko nga wherein, magiging komportable ka eh. Magiging panatag ang loob mo. At mafe-feel mo na part ka nun. Okay? Na parang talagang para sa'yo talaga yun. Parang ganun, no? So, medyo malalim yan. Tignan natin yung overall energy mo. Wow, there is a celebration na paparating. So, meron ka ipinagse-celebrate dito, ikinasisiya, ikinauumapaw ng puso mo. This is the star card, by the way, Sagittarius energy. Ay, sorry, correction, Aquarius energy. This is you. Okay. So, meron dito, Aquarius, something na ikakatuwa mo. Parang, alam mo yung feeling na parang kang tumama sa loto or bumingo. Basta merong something na wish granted para sa'yo. Or parang meron kang maaninag na pag-asa. May sign May sign na darating sa'yo na okay. Ito, by the way, itong star na to, ito yung parang true north mo. Okay, sinasabi nila sundan mo yan, star na yan. Ito na yung sign, kung ako tatanungin. Maybe this is already a confirmation para sa iyo at yan, dapat mong ipag-celebrate, Ito na yung light at the end of the tunnel. Kaya nga sinasabi ko parang yung compass mo, yung North Star mo yan. Yun yung susundan mo. Yung liwanag ng star na yun. Basta, whatever itong bagay na to na you are praying for, wishing for, it could be na mabibigyan ng answer, katuparan para sa iyo, no? Sabi dito, the timing is right daw. Kung meron ka mang mga long-term plans, ayan, kung ano man itong mga long-term plans mo, have faith. And oo, sabi ko nga, there is hope. Sabi dito, have faith na
Kung ano man itong you are praying for, you are working for, will turn out beautifully. Okay, so may pag-asa na naghihintay sa iyo doon sa kabilang side. May magandang naghihintay para sa iyo doon or katuparan. Okay? Financial, kabuhayan, career mo. Okay. Not sure kung anong tarot card to kasi pinalitan nila eh. Iba dito, iniba yung number. It could be the strength card if I'm not mistaken sa Aquarius. So, pwedeng meron dito Aquarius, pwedeng may Leo. Wait, it could be Justice card. Iniba lang talaga nila kasi fair decisions. But pwede. It could be Justice card. So, pwedeng Libra energy, Aquarius energy. Air signs, no? So, yan. Kung Libra ito, this is talagang literal na fair decisions yan. Kasi si Libra is about pagiging fair, unbiased, balance, equilibrium. Yun yung mga representasyon ni Libra. Truth, justice, di ba? I think this is, kung ito ay something related sa kabuhayan mo, financial mo, career mo. It could be major decision. By the way, major decision talaga. Meron ka ring the star card, tapos meron ka pang justice card. Oo. O baka ito na yung decision, resulta na hinihintay mo, Aquarius, kung meron mga legal matters dito. Pwede rin naman. Bababa na yung desisyon o resulta. Huwag ka na raw mag-worry, Aquarius. Sa tingin ko, hindi ka naman maargabyado dito since ito ay fair decisions, ito ay justice card. Sa tingin ko, makukuha mo kung ano man yung karapatan mo, yung deserve mo, magiging patas or unbiased siguro yung pinaka-decision dito. Okay. Sabi dito, reviewin mo raw muna yung mga details ng mabuti, masinsinan. Mag-take time ka na reviewin muna yung mga details bago ka mag-proceed or pumirma or whatever, no? Pwedeng mga kontrata to, legal matters, no? Kasi parang may something legal, may mga pipirmahan, may mga babasahin na mga details or kontrata o kung ano man yan. Okay, so nakikita ko manunumbalik na yung fairness, yung justice, yung balance dito sa workplace nyo or sa buhay mo, overall, kabuhayan mo, kaperahan mo. Kung naargabyado ka man before, ito na yung good karma, ito na yung justice na deserve mo. Makukuha mo na yan or paparating na sa'yo. Okay? O kung sa work yan, pwedeng kontrata yan kasi may mga pirmahan may mga babasahin ka dyan i-reviewin. Home, family, you have the Eight of Abundance. This is the Eight of Pentacles. Okay, yung iba sa inyo dito, merong something dito na pwede nyong pagtulungan na sa family, Aquarius. Pwedeng pag-aaralan nyo pa yan. It could be additional source ng income, sideline, no? Pagtitinda, pagninegosyo, kung ano man ito. Pero something na aralin nyo pa Oo, meron ditong skills pa o may training kang aatinan. For a family member. Maaring makatulong to sa kabuhayan ng pamilya mo. Yun lang yung nakikita ko dito. Yung iba dito, mag-aaral kayo uli,
Baka gusto nyong ma-promote, mag-level up, no? So, ayan. Pwedeng may mga trainings, formal education, pag-upgrade ng skills, ng kaalaman mo, magagamit mo para ma-promote ka or para yung mga training na yan, skills na yan, seminars na yan, pwede mong magamit para sa kabuhayan or negosyo. Okay? Pwedeng iba dito, at home nyo lang, pwedeng, yung iba pwedeng ang remotely, sa bahay lang, kayo mag-aaral. Okay? Doon nyo pa practicein yung mga ganyan. Or, kumikita kayo while at home. Diba? O, sabi dito, wow, it's, parang itong panahon na to is best time kung gusto mong magpalit ng job, lumipat ng ibang company, or gumawa ng career move. Kaya nga sabi ko may major decision dito. So, yun pala. Pwedeng related sa pamilya mo, sa bahay, or sa career yung major na yan na decision. Love life mo. Healer of Abundance is the Queen of Pentacles. Could be an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Wow, so may expansion pagdating sa inyo, sa connection nyo nitong person na to. Oo. Or pwedeng may mamimit ka na earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. This person is pwedeng matalino siya, pwedeng business-minded, magaling siya o pwedeng meron siyang successful na siya sa buhay, sa negosyo. Someone who is independent, someone who is may napatunayan na sa sarili niya. Okay? Oo. This person is very practical. This person is also very generous. This person, pwedeng marami siyang datong, no? Okay, sabi dito, this person is very down to earth. Meron siyang gift pagdating sa arts, design, or decorating. Open-minded, and yan, nakikita ko na mapoprovide niya yung love and yung magandang buhay, komportableng buhay para sa iyo, Aquarius, if this is a person. Okay, nakikita ko dito, this is a successful na relationship, if ever na may mamimit kang ganun, mga dinescribe ko. Okay, this is also a sign na stable, maaring pagiging stable yung relationship mo with this person. Okay. Yung hindi mo inaasahan, si Guardian of Emotion, King of Cups. O, diba? Wow. Very matured yung mga energies ng mga person dito na lumilitaw sa cards mo, Aquarius. Maswerte ka kung nakilala mo na to, kung ito na yung jowa mo ngayon, o asawa mo ngayon, or mamimit mo pa lang. Kasi hindi ka lang bubusugin sa pagmamahal, kundi pati sa material na bagay. Sabi ko nga, kaya kanyang bigyan ng komportableng buhay, stable na relationship, kabuhayan. Emotionally matured din siya, hindi lang siya matured pagdating sa pera, sa kabuhayan, kundi pati sa emotions. I think this is a very stable partner, jowa, no? Okay, o pwedeng kayong dalawa yung sinasabi rito. Okay? Basta, this is a power couple kung kayo yan. Or you are a very lucky person kung kasama mo na tong person na to or darating siya sa buhay mo. Kasi bubusugin ka niya sa lahat Bubusugin ka niya, alagaan ka niya, bibigyan ka niya ng maganda, komportableng buhay, tapos secured ka pa kasi. Love na love ka niya, and emotionally matured siya. So, ano pa?
Wala na akong masasabi. Yun yung area ng hindi mo inaasahan, di ba? So, ito lahat, too good to be true, pero parang lahat nasa sa kanya na eh. Dito sa person na to eh. Okay? So, aside from that, dito sa area ng hindi mo inaasahan, pwedeng meron something dito na magmamature na. A person na magmamature na or yan, emotionally. Oo. So, ibig sabihin, pwedeng nagbago na yung person na yun, magbabago, mag-i-improve na siya, mas matured na siya ngayon. Ikaw man yan o yung person na nakaka-deal mo, sinasabi rin dito na mare-resolve yung mga challenges na kakaharapin mo. Okay? So, yan, yung mga na-pick up ko sa hindi mo ina-expect na mangyayari or darating. So, tignan pa natin yung mga iba pang darating sa'yo. Ayan, spiritual love. Ayan na nga, malalim nga tong person na to eh. So, may paparating na serious or spiritual connection. Wow! Plenty of material things. Ito na yung abundance, mga blessings, makasaganaan, o diba? Yun lang, meron ditong person na matigas ang ulo. O baka meron kang kakastressan na person kung sino man yan. Okay, kung person man yan o tao, mahirap nang mabago. Alam mo yun? Oo, kasi sabi dyan, pwedeng hindi mo na mababago yan eh. Fix na yung isip nun or fix na yung bagay na yun. O, ito na nga yung ano mo, karma. Diba may Libra card? Lagay natin dito. Lakas yung energy ng karma rito ah. So, yan na nga. Sa tingin ko, kung nag-aabang ka ng justice, ito na yung karma or justice na hinihintay mo, Aquarius. Okay. Meron ditong aanihin niya na kung ano yung tinanim niya. Positive man yun or negative. Andyan na yung mga bunga ng itinanim. Gagapasin na, charot. Meron ka ring feather. Ito na nga yung bukod dito sa pagsasakitan mo ng ulo, matigas ang ulo dito. So may matigas ulo dyan eh. Meron pang isa ditong konsumisyon or disappointment, kung sino man to. Pwedeng paasa. Okay. O, kasi insincere siya. Ibig sabihin, nangako siya, may sinabi siya, pero hindi naman niya madi-deliver, hindi naman niya tutuparin yung pangako niya. So, kabad tripan lang, disappointment lang yung mapapala mo dyan, no? Pwedeng binobola ka lang, di naman totoo yung mga puro drawing lang, puro bula lang, di ba? So, ito na nga yung sinasabi ko, this is a secured, ayan, no? Meron kang something dito, yung home, di ba? Nest. Lagay natin dyan, ha? Lagay natin dun sa tugmang card. Meron dito talagang nest. So, pwedeng ito ay pagpapamilya, pagbibuild ng nest mo, pagbibuild ng family, anak, pamilya. Pwede ring something na sinesecure mo, pinaghahandaan mo for the future mo at future ng family mo. Or meron kang something na mahahanap mo na magiging at home ka doon. Sabi ko nga, it could be a place, a person, a thing, a feeling. Kasi yung home naman, ganun eh. Hindi lang siya literal na yung bahay lang. So sabi ko nga, mahahanap mo na yung swak na swak sa'yo kung saan ay magiging happy ka, kontento ka na, secured ka na doon. Kung ano man yun. Bagay man yung tao, material, whatever. Yan na yun. Okay? Meron kang something dito na ise-secure mo para sa pamilya mo. Okay? At meron ditong spiritual guidance. Ayan. Could be your guardian angel. Pinoprotektahan ka niya from harm. At tignan na natin yung pinaka-closing message for you. This is the Eight of Thought, the Eight of Swords. Okay. So, sabi dito,
Maaaring ma-feel mo na parang restricted ka by the circumstances na meron sa'yo ngayon, Aquarius. But that is just an illusion. Totoo yun. Yun naman yung sinasabi sa Eight of Swords. Eight of Swords kasi ito eh. Okay, so ibig sabihin yan, Aquarius, pwede mong baguhin yung pananaw mo dun sa bagay na yun. Kung iniisip mo na parang hopeless situation na yan, hindi ka na makakalis dyan, wala ka na magagawa, fix na yan, no. Kasi dito yung star card, which is may pag-asa pa. So yan, huwag kang maging pessimistic, negative thinker, huwag mo isipin na hopeless na, nakikita ko na magagawan pa to ng paraan, mababago pa yan. Okay? So ako ba nakita yung may mareresolve na ito dito, may mareresolve na problem. Okay? So yun na may indication nito. Yung thoughts mo yun yung naglilimit ng maabot mo yung full potential mo. Hindi totoong hanggang dyan lang. Okay. Ayan o. Huwag mo daw hintayin na i-rescue ka pa ng kung sino mang tagapag-rescue para lang maialis mo yung sarili mo dito or mapalaya mo yung sarili mo. Ikaw mismo ang mag-rescue sa sarili mo. Hindi totoong helpless ka, hindi totoong hopeless yan, hindi totoong wala kang magagawa dyan. Yun lang naman yung mensahe ng card para sa'yo. Maraming salamat, Aquarius. Saan makatulong sa'yo itong reading? Take care, babush.